Sound check. Sound check. Yun. Good evening po sa bawat isa. Ginigising lang kayo, ginigising. Baka may tulog. Anyway, good evening po ulit. At ngayon ay February. Tayo po ay magsisimula ng bagong series. Okay? Sino yung may natutunan last January? Sino yung mga nakasubaybay? Ang series natin last February ay Start with God series. So, now, ang ating topic or series ay Change How You Think. No, talagang foundational tong unang tatlong buwang topic natin. So, next March, meron ulit. But right now, pag-usapan natin yung paano nga ba natin babaguhin yung ating pag-iisip. Anyway, so our topic for today is, pwedeng palagay dito. Yan. Thank you. Think like a CEO sa Change How You Think series. Handa na ba kayong mag-isip na para bang isang CEO? Kasi bakit ito yung topic natin? Marami kasing mga nagninegosyo na utak empleyado pa rin. Utak, ano tawag dito? Servant. Though, kailangan natin magkaroon ng heart of servant, pero hindi kailangan ng utak servant. Heart ng servant. Naintindihan? Okay. Baka kasi ma-misinterpret ninyo. God never intended man to live by reaction. He designed man to live by what? Responsibility. Okay? Your problem is how you think, not your environment, not your resources, not your enemies. Meron ba ako dyan? Ayan. But how you think. The mindset that we have. Pakinggan nyo na maigi ito. Hindi yung resources na meron kayo, hindi yung environment na meron kayo. Ang problema talaga ay yung ating mindset. Kung paano tayo nag-iisip. Okay? So, sige, simulan natin. Sabi diyan sa Proverbs 23:7, "For as he think in his heart, so is he. Eat and drink, he says to you, but his heart is not with you." Etong Proverbs 23 ay tumutukoy, yung verse 6 to 8, ay tumutukoy sa tao na, kumbaga yung kalooban ay hindi maganda. Yayayain ka, pero may lihim palang motibo sa kanyang puso. Hindi lang na lahat ng magaling magsalita o mabait magsalita, yun na talaga sila. Kung ano yung nasa isipan nila, kung ano sila mag-isip sa kanilang mga puso, kasi yung motibo ay galing sa puso. Yung mind talaga natin ay hindi yung utak natin. Brain to di ba? Pero yung mind natin, yung nag-iisip talaga ng motibo, nung ginagawa natin ay nasa puso natin, nasa ikabuturan ba? Yung mindset. No? You cannot find that mind sa body natin kahit na tanggalin yung ulo mo, hindi mo na makikita yung mind dyan, na makikita mo dyan, brain. Pero yung mind nasa heart. Kaya sabi dyan, "For as he thinks in his heart." Okay? Ano nag-iisip? Yung puso. Yan, mindset yan. "So is he." Kung ano daw yung kanyang isipan, kung ano yung nasa puso niya, yun siya. Sometimes, umuoo ka lang. Yung ibang tao, umuoo. Yung iba ay gumagawa ng bagay, pero hindi naman talaga yun yung intention niya. Meron siyang masamang motibo. Yun yung ibig sabihin ng verse na yan. Now, you will never rise above your mindset. Hindi ka pwedeng umangat sa mindset mo kung hanggang dito ka lang,
Ito lang yung mindset mo, hanggang dito ka lang. Kung ang mindset mo ay pagiging empleyado, mananatili kang empleyado at hindi ka tataas doon. That's why you need to change your mind. Actually, yan yung mahigpit na paalala ni Jesus. Sabi niya, repent, for the kingdom of God is near. Ano ibig sabihin ng repent? Metanoia sa Greek word. Metanoia means change of mind. So, kailangan baguhin natin yung ating isipan. You can pray all night, fast all week, shout all Sunday, sing hallelujah, but if you don't change how you think, your life will remain where it is sa lahat ng aspeto ng buhay mo. No? Hindi ka pa rin mababago. Bakit yung iba, pag naging Christian, nagbabago sila? Pero may mga tao na, nung nakilala nila si Lord, parang wala lang. Parang parehas pa rin naman ng dati. Bakit? Because they don't change their mind. The way they think, it's the same. Kaya nga, sabi ni Jesus Christ, sa Matthew 3, tsaka sa Matthew 4, repent. Change your mind. So, today, heaven is issuing a call. Ano daw? CEOs plan, workers wait. So, kailangan magkaroon tayo ng isipan ng kaparehas ng CEO. At ang CEO ay nagpaplano, yung mga workers, nag-iintay lang. So, don't wait. Wow, it's a calling. Don't wait. Sabi nga nila, opportunity knock once. Alam niyo ba yon? Narinig niyo na ba yon? Don't wait for the opportunity to knock. Create opportunity. Plan. Are you with me? Sometimes we are waiting. No? Sana may kumatok ng opportunity sa akin. Opportunity na lang kailangan. Ready na ako eh. Don't wait. You can create opportunity. So plan for it. Naintindihan ba yun? Yung nag-iintay, alam niyo yung nag-iintay? Nag-apply kaya nag-iintay. Hinintay ko yung tawag eh. Kung meron na trabaho. Ako ba ay tinanggap na? Hindi ganun yung pagiging CEO. Yung mindset ng CEO ay hindi nag-iintay, kundi nagplaplano. Magkaiba, di ba? Don't wait for opportunity. That's why yung mga taong talagang gustong magnegosyo, busy yan. Hindi yan busy kakaintay, hindi yan busy na walang kwenta, kundi busy yan kakaplano at kakagawa ng pinaplano nila. Tama? Pag nagkaroon ng problema, hindi yan mag-iintay na may gugagawa ng solusyon. May superhero, may rescuer na magliligtas sa kanila. Lord, iligtas mo ako dito. Di ba? They plan. That's a CEO mindset. So, foundation. In the kingdom of God, there are no employees. There are only sons. Employees wait for instructions. Sons understand the mind of what? The Father. Sabi dito sa John 15:15, sabi ni Jesus Christ, I no longer call you servant, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father, I have made known to you. Sinasabi ko sa inyo kung ano yung plano ng aking Ama. Sabi sa ibang teksto, we are co-heirs of Christ. It means, if Christ is the Son of God, we are also sons and daughters. Baka kasi, maniglect natin yung babae kasama sa anak ng Diyos. Sons lang kasi, no? So we are children of God. At kung tayo ay children ng Diyos, alam dapat natin yung kanyang kalooban. Alam dapat natin yung kanyang nasa isipan. Alam dapat natin yung business niya. Ang business ng master ko ay changing life. Ang business ng father ko ay changing life. That's why
Yun yung dahilan kung bakit bumaba si Kristo. You want to change not the outward, but the inward. Yung mind. So that yung buhay ay mabago. Kaya sabi niya, again, repent, for the kingdom of God is near. Naintindihan to? Okay. God does not hide His plans from sons. Hindi niya tinatago. He reveals purpose. So last month, topic natin yan. The revelation. The vision. Naintindihan? Hindi niya tinatago yung saan natin makikita yung vision? Nasaan? Nasa Bible. That's why we need to read it. Naintindihan? Hindi mo maintindihan yung gusto ng Diyos kung hindi mo babasahin yung love letter niya. Yung sulat niya para sa atin, love letter talaga, no? Pwede rin love letter kasi nandun yung pagmamahal ng Diyos. Pero nandyan, plinano niya na yung buhay mo. Babasahin mo na lang. Naintindihan? Naririnig po ba ako dyan? Okay. So, when you know your purpose, you don't wait. You initiate. Tatrabaho ka. So, this is the point number 1. God never designed you to think like a worker. Hindi kanya dinesign para mag-isip na para bang ikaw ay worker lang. I'm not saying na hindi ka mag-work, pero yung mindset natin hindi lang pang worker, kundi dapat pang CEO. Initiator, planner, policy maker, organizer. Worker ask, what do you want me to do? But sons ask, what must be built to fulfill purpose? Diba? Lord, please tell me, ano gusto mong gawin? Dito sa negosyo ko. You keep on asking that every day, and yet hindi ka pa rin sinasagot. Bakit kaya? Bakit? Because you never read His words. Medyo mabigat ba to? Yun talaga eh. Sabi niya, para maging successful ka, lagi mong basahin ang salita, para magawa mo ng tama, para maging successful ka at prosperous. You keep on praying, Lord, tell me what to do. Sabihin mo sa akin kung ano yung plano mo sa akin sa negosyong to. Pero never ka namang nakinig. Paano ka makakarinig? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, yun naman yung maririnig mo, di ba? Pagkausap mo yung tatay mo, yung master mo, o kung sino mang tao, di ba pag nagsalita siya, papakinggan mo? O ano yung Bible? Salita ng? That's why you need to read it. Do you understand? So that the Lord can answer yung mga prayers mo, yung tinatanong mo. O kaya yan, but sons ask, what must be built to fulfill purpose? Ano yung kailangan kong i-build? Hindi lang nag-a-ask kung ano yung gagawin. Builder tayo. At paano mangyayari yon? Again, katulad ng tinuturo natin dito, you read the Bible. Nandun lahat. Kaya nga meron tayong business talk. Para kahit papano, dahan-dahan nating nahihimay yung mga, kung tayo ay magpo-focus sa ating pagninegosyo, at least, nagagawa natin ng tama, ng naaayon sa kanyang salita. At mabibuild mo ng tama yung iyong mga bagay na dapat mong gawin to fulfill the purpose kung bakit ka naging negosyante. So, sino sa inyo yung nasagot na yung dahilan kung bakit kayo negosyante? Hindi pa rin? Wala pa din? O meron naman? You answer it, sa sarili ninyo. Later, pag bulay-bulayan nyo, pag-isipan nyo maigi, ano ba talaga yung purpose ko? Ba't ako nagninegosyo? Ang maganda, yung iba, umaattend dito for how many months na,
siguro kahit papano ay natututunan natin talaga yung purpose ng business. Naintindihan? Okay. So, sabi dito sa Genesis 1:26, and God said, let us make man in our own image, in our own likeness. And let them have dominion over the fish of the sea. Dominion or rule over or dominion over. Ibig sabihin ng dominion ay meron kang before God gave man a task, yung task kasi binigay na yan sa baba ng paggawa ng tao. Pagkatas gawin yung tao, binigyan muna siya ng dominion nung nasasakupan niya. Naintindihan? Bago ibigay yung task kay Adam, binigyan muna siya ng dominion. Let us make man in our own image, in our own likeness. Ano sabi? And let them have dominion over the fish, the birds, and all living animals. Meron siyang ima-manage. Then God gave the task. Pagdating sa Genesis 2:15, and God put the man in the Garden of Eden to work it and to take care of it. Tsaka siya binigyan ng task. Okay? So, dominion is not movement. Dominion is management of outcomes. Workers finish assignments. CEOs establish systems. Pwede mong picturean yan. Yung workers daw ay tinatapos yung binigay sa kanyang task or assignment. Yung CEO nag-i-establish ng sistema. Sorry, okay lang po. Balik ko. Yan. Ang tagal, ang daming picture niya. Mga 10 ba yan? Workers, sorry. Next. No, wala. Blessing do not follow effort. Blessings follow alignment. Again, blessings do not follow effort. Blessings follow alignment. Kung trabaho ka lang ng trabaho, tapos hindi naman align, you will not be blessed. But blessing follow alignment. Pag align ka sa sinasabi ng Diyos, sa kagustuhan, sa will ng Diyos, i-bless ka talaga. Sabi dito sa 1 Corinthians, but everything, 1 Corinthians 14:40, but everything should be done in a fitting and orderly way. So again, yung Korinto ay iglesia na punong-puno ng gifts yung mga tao. Pero magulo. Hindi nila alam paano gamitin ng tama. Magulo, sila ay nagkakagulo, wala silang order. Kaya sinulat to ni Paul sa kanila. Ano ibig sabihin yan? Everything should be done. Kahit daw spiritual na bagay, kailangan nagagawa ng may kaayusan. In a fitting way. Ano ibig sabihin ng in a fitting way? Or orderly way? Fitting, ibig sabihin, merong, anong tawag dun, Pastor? Angkop, kaangkupan. Yung orderly, may malinaw na daloy, maayos, hindi yung basta, ganun din sa pagninegosyo. Kasi if you are offering your business to God, it must be like this setup. Kasi naghahari ang Diyos dun sa lugar na yon kung saan ka nagninegosyo. Ang negosyo mo ay para sa Diyos. So you make it orderly and fitting. God
does not bless chaos, He blesses order. Lagi natin itong nasasabi. Hindi niya bless yung kaguluhan, i-bless niya yung may kaayusan. Point number 2. Kingdom leaders think in systems. Wow. Sobrang ganda ng ating mga topic dito, no? Parang sometimes iniisip ko, sana nung nagsisimula akong magnegosyo, meron na nagtuturo sa akin ito. Kasi sobrang dami kong mga pinag-aralang mga libro. Tapos ang gumawa lang naman nun mga tao. Hindi ko na-realize nung time na yon na dapat pala sa Bible na lang ako nag-base sa kung paano ako nagninegosyo. Kasi I can assure, at least I can assure na lahat ng natututunan ko ay pinakatama sa lahat ng karunungan na pwede kong matutunan dito sa mundo. Diba? Isipin mo yan, kingdom leaders think in systems. Sana hindi na nagkagulo-gulo yung mga negosyo ko dati. Kasi nilalagyan ng sistema dapat lahat ng negosyo. Hindi, ayaw mo makinig eh. Nakabasa ka ng ganito, hindi ka maniwala. Bakit? Tao lang naman nagsabi nito eh. O ngayon, Diyos na yung nagsasabi sa atin. Kailangan walang chaos. Kailangan may orderly and fitting way. Kailangan maayos. Hindi lang sa spiritual na bagay. Lalo na sa spiritual na bagay. Sorry. So, kingdom leaders think in systems. A system is anything designed to produce a predictable result. Hindi bara-bara. If your life produces confusion, you don't need prayer. You need a new system. Hindi ko sinasabing huwag kayong manalangin. Don't get me wrong. Wala akong sinasabing ganun dito ah. Ang sinasabi ko, hindi nyo kailangan manalangin para maalis yung confusion. Gumawa ka ng may sistema. Lord, alisin mo po yung confusion sa akin. Kinabukasan, pagkagising mo, hindi mo pa rin alam kung ano yung uunahin mo. Ano, magic? Bibigyan ka ni Lord ng listahan dyan? Pagkagising mo, may nakalista na sa tablet mo, o kaya sa papel, o kaya sa journal mo. Pagbukas mong ganun, Lord, ang galing nyo, sinulat nyo kagabi. Hindi naman ganun. You need to plan. Hindi ko yung minawalang kwenta yung, or dinidisregard yung prayer. Prayer is important. It's your communion to the Lord, to God. Communion means you are building relationship, intimacy. And then, you align yourself to Him. Yan yung purpose ng prayer. And it's a petition. Kung ano yung nakasulat sa mga salita niya sa Bible, yun yung pinapanalangin mo. Hindi ka nagwi-wish outside of the Word. Petition means lawful. Sa batas natin, it's constitutional. Dapat align sa salita ng Diyos kung ano yung pinapanalangin mo sa Kanya. Nagpipetition ka na, Lord, nabasa ko dito sa salita mo na hindi mo ko papabayaan at hindi mo ko iiwan. Naniniwala po ako doon. Kaya gawin mo na po lahat. Ha? Ano si Lord? Magician? Ano si Lord? Gagawin kang tamad? Gusto ka niya maging spoiled? Di Lord, hindi mo ako iiwan at hindi mo ako papabayaan. Ang sabi mo lang, gawin ko to nang naa-align sa inyo. And you will direct my path. Okay, trabaho ka. Tama, that's the prayer. Hindi ka naman ginagawang tamad ni Lord. Yung prayer, hindi siya wish. It's alignment sa salita ng Diyos. That's why we need to read the Bible. Pray lang tayo ng pray eh. Hindi naman natin alam paano mag-pray ng tama. Prayer is communion. Nililinaw ko lang ito. Baka kasi sabihin nyo, grabe naman yung turo dun sa CLC seminar, sa business talk. Huwag na daw tayo mag-pray. Wala akong sinasabing ganun. Ang sinasabi ko dito, you create system. You plan. Kasi yan yung sinasabi ng Diyos. Naintindihan? Okay, malinaw na? Alright.
So, Exodus 18:17-18. Ito yung panahon na si Moses ay nilabas ng Diyos sa pamamagitan ni Moses yung mga tao sa Ehipto, palabas ng Ehipto. At medyo nagugulan si Moses diyan sa part na yan kasi lahat ng tao siya yung nag-cater sa mga concerns nila. No? Tapos dumating si Jethro. Si Jethro ay father-in-law ni Moses. Moses, father-in-law, replied, sabi ni Jethro, "What you are doing is not good. Huwag mong kunin lahat ng trabaho. You and these people who come to you will only wear yourselves out." Ano ibig sabihin nun? Ma-exhaust ka lang sa ginagawa mo. Hindi ka na makapag-work ng maayos. Lahat ng ipapayo mo sa kanila, mali na rin kasi hindi na tumatakbo ng maayos yung isipan mo. The work is too heavy for you. You cannot handle it alone. O, tinuturuan siya ng delegation. Diyan na yun sabi niya, pagdating doon sa 19, sabi niya, mag-create ka ng leaders sa, narinig niyo yun, 50, sa 100, sa 1,000. Yan, sinasuggest ni Jethro. So, anong ibig sabihin nito? Moses was anointed, but exhausted. Meron siyang mga kakayahan na inanoint ng Diyos. Pero sobrang exhausted niya na kasi siya lahat ng gumagawa ng trabaho. God didn't give him more power. God gave him structure. Pinadala ni God si Jethro para i-rebuke si Moses sa maling sistema ang ginagawa niya. Sa walang sistema na ginagawa niya. Kaya tinuruan siya mag-delegate. Naintindihan niyo ba to? Guys, naintindihan niyo ba? I am telling you, you need to create system. Kahit sa negosyo ninyo, huwag niyong hahayaan na lumaki ng lumaki yung negosyo mo and yet walang sistemang maayos. Kasi pwede namang may sistema, bulok nga lang. So kung bulok yung sistema, gawin mong mas maayos yung sistema. Kasi pag nagsimula ka, tapos walang sistema, lumalaki siya, tapos walang sistema, papunta yun sa pagkalugi. Papunta yun sa pagbagsak ng negosyo. Sayang lahat ng effort mo. For 5 years, in-establish mo yung negosyo. Pagdating ng 6 years, nakita mo, di kasi ako nakinig dun sa business talk eh. May exhaust ka lang, mapapagod ka lang, tapos hindi na magpa-function ng tama yung utak mo. Sobrang depressed ka na, hindi ko alam bakit ako na-stress eh. Hindi ko, magpapa-psychiatrist kaya ako. Baka psychotic na ako. Kailangan nyo ng sistema. That's the most important thing to remember. That's how you think. You think of the system. Because the kingdom of God runs on principles, not personalities. Not also by emotion. Hindi yan kung gaano kagandang, kagaling na tao, kaayos na tao, hindi sa ganyan nagra-run yung kingdom. Nagra-run yung kingdom sa principles. May law, may batas. Yung principles ay batas, policy. I don't know kung naiintindihan niyo yung sinasabi ko. Nakakasabay? Okay. If progress stops when you rest, it means what? You didn't raise leaders. You created dependents. Pag yung negosyo mo, wala ka na doon, mag-stop. Kung yung organization na binuo mo, wala ka na, tapos nag-stop, anong ibig sabihin? Hindi ka nakapag-create ng leaders. Hindi ka pa nakapag-create ng sistema. Ang create mo, dependency ng tao sa'yo. Point number 3. Dapat, pag hindi gumagalaw yung grupo, huwag mong sasabihin na ang problema ay tao. No. Sinisisi mo sa iba kung bakit hindi gumagalaw yung mga tao mo sa negosyo pag wala ka. Bakit hindi sila nagtatrabaho ng maayos pag wala ka. Huwag sila yung sisihin mo. Actually, ang sisihin mo, yung ginawa mong sistema. Kung meron man.
Naiintindihan? Kasi the system na i-create mo, mag-work yan kahit wala ka dapat. Yun yung goal. So, dapat, ang sabihin mo, wala kasi akong sistema eh. Ayusin ko yung sistema ko. Kapag ikaw yung lahat ng gumagawa at feeling mo, ikaw lang yung magaling sa ginagawa mo, para bang ayaw mo magtiwala sa mga tao mo. Sorry Kasi ugali ko rin to dati. Sobrang galing ko, tingin ko sa sarili ko eh. Lahat naman tayo ganun. Negosyo ko to, alam na alam ko to. Huwag kang mas magaling ako sa'yo. Negosyo ko nga to, dapat mas magaling ka. Kung mas magaling ka sa akin, dapat ikaw yung may negosyo. Huwag mong gaganunin yung tao mo. Para sinasabi mong wala silang kwenta, ikaw lang magaling. Okay. Ano mangyayari sa'yo? Hindi mag-work yung negosyo kung wala ka. Create leaders. Train them. Huwag yung ikaw na lang nag-aaral. Pag-aralin mo rin yung mga managers mo. Gastusan, isama mo yun sa budget ng kumpanya. Para gumaling sila kaysa sa'yo. Nakalimutan ko sino may sabi niya, if you are the pinakamagaling. Nahirapan ako sa English, Tagalog na lang. Kung ikaw yung pinakamagaling sa loob ng kwarto, nasa maling kwarto ka. So, anong ibig sabihin nun? Pag nakita mo yung mga tao mo hindi magagaling, alis mo na sila? Hindi. Ang ibig sabihin nun, train them. At dapat ang goal, mas gumaling sila kaysa sa'yo. That's how you create leaders. Kaya pag umaangat sila, parang gumagaling na to, parang mas magaling na to sa aking tao, ko tanggalin ko na to kaysa maging, ahas pa to dito sa kumpanya. Pag ganun ka mag-isip, walang mangyayari sa kumpanya mo. Dapat mas gumagaling sila kaysa sa'yo. Pero hindi ko sinasabing huwag kang mag-aral. Kasi may lead principle. Ano yung lead principle? Kung gaano ka kagaling, hanggang dun yung limit ng kumpanya mo. Kaya dapat ang pagaling mo, yung paggawa ng sistema. Para yung sistema kasi yung talagang mag-i-scale sa kumpanya. So dapat dun ka gumagaling. Para yung mga tao mo sumasabay dun sa paggaling mo sa paggawa ng sistema. Sasabay sila, ito pala yung gusto ni boss, ito pala yung gusto ng owner natin, ng CEO natin. So, sige, galingan natin, mag-aral tayo. Diba? Gumawa tayong sistema dito, nakikita natin na ginagalingan ng CEO eh. You train them. Ang problema, pag hindi ka nakapag-create ng leaders, hindi yung leaders o yung mga tao mo yung bottleneck, ikaw mismo. Your mindset. Ikaw mismo yung ano yung ibig sabihin ng bottleneck? Pinaka-problema ng kumpanya nyo. Ikaw mismo. Naiintindihan? Point number 3. Planning is a kingdom principle. Religion taught you that planning is lack of faith. Huwag ka masyadong magplano, manampalataya ka lang. But the Bible teaches that planning is wisdom. Napakaraming verses na binabasa natin, no? Tungkol sa pagpaplano. Simula pa last year. Napakadaming verses sa Bible na sinasabing magplano ka. Ang puso ng tao nagpaplano. Hindi natatapos doon. Pag ikaw ay nagplano, yung Diyos daw ide-direct yung lalakaran mo. Pero kailangan mo magplano. Kasi pag di ka nagplano, ang tawag sa'yo, tamad. Mamaya, mababasa natin. Ito. Sabi dito, Luke 14:28, suppose one of you wants to build a tower, won't you first sit down and estimate the cost to see if you have enough money to complete it? Etong tekstong to, para bang gumamit si Kristo ng talinghaga, ng patungkol sa paggawa ng building, na pag ikaw ay gagawa ng building, estimate mo muna kung magkano yung magiging cost. Kasi sinasabi niya sa mga alagad niya, yung pagsunod sa akin may cost. Kailangan alamin nyo muna, upuan nyo muna, kung susunod kayo sa akin, alamin nyo kung ano yung magiging cost nito. Para matapos natin. Ang lupit ng leadership ni Christ no? Talagang hindi niya niloloko yung mga tao niya. Pag sinamahan niyo ako dito, hindi ako natutulog. Ako ginagawa ko lahat, kahit na ikamatay ko, gagawin ko to. Ganong klase siyang leader, hindi niya nililin lang. Pag nandito kayo sa kumpanya ko, magiging masarap yung buhay niyo. Di anong gagawin ng mga tao? Magpapasarap.
Pag nag-hire kayo ng tao, ganito align ba tayo? Gusto mo rin ba? Ito yung gusto kong mangyari sa kumpanya eh. Ito yung pinapa-vision sa akin ni Lord. Tayo yung magiging pinakamagaling na kumpanya, pinakamaayos na kumpanya, pinaka-systematic na kumpanya, pinakamalaking kumpanya sa industriyang to. Gusto mo rin ba yon? Opo, gusto ko. Talaga ba? Kasi pag hindi mo talaga gusto, yung kapalit nito, maghihirap tayong dalawa sa trabaho. Pag nagdadalawang isip, wag mo na kunin yun. Pero pag gusto niya rin yung pupuntahan nyo, yun, approve. Yung cost nito, mag-aaral ka, gagalingan mo, gagawa tayong sistema. Okay ba sa'yo yun, manager? Yes po, di hire ka na. Parehas tayo, goal natin to eh. Kahit na hindi tayo matutulog pag nagkakaroon ng problema, opo, di go, hire ka na. O papirmahin mo sa ganong klaseng kontrata. Mag-aaral ka, di ba sabi, pumirma ka dito, mag-aaral ka, gagalingan mo. May problema tayo ngayon, di wag tayo matulog. Kailangan natin makaparating dun sa gusto nating puntahan. That's why vision is important. Ganun ka mag-hire dapat ng mga managers, ng mga officers, mga opisyalis mo sa kumpanya. You need to know the vision. Dapat dun mo sila i-align. Gusto mo bang mapuntahan natin to? O ganito tayo magtatrabaho, makakarating tayo dito. Hindi. Gusto mo ba yung sweldo 150,000? Tsaka kotse? Hyping no? Tsaka gusto mo may palibreng pabahay pa? Oo naman po. Sige, magtrabaho ka sa akin. Hindi ganun mag-hire. Don't hype them. Eto, hindi ko kayang ipangako yung pinapangako ng ibang, di ba? Hindi ko kayang ipangako yung pinapangako ng ibang kumpanya. I cannot give you this and this and this. Ito lang, sakto lang. Pero ito yung goal ko sa kumpanya. Kaya mo akong samahan? That's how you hire. That's how you create leaders. Kaya sobrang galing ni Jesus Christ eh. Sabi niya, alamin mo muna yung cost pag sumunod ka sa akin. Kapalit nito yung sarili mo. Sabi niya, pick up your cross, deny yourself, follow me. This is the goal. Change the world. Grabe, lupit. Sabi ng 12 disciples, I will die the same way my Christ died. Si Matthew nga, sabi niya pa, hindi nakalimutan ko sinong apostol, hindi ako karapat dapat mamatay ng kaparehas ng Kristo ko. Patayin niyo ako ng hindi kaparehas ng Kanya, ipako niyo ako sa krus ng hindi parehas ng pagkapako ng kaparehas sa Kanya. Kasi hindi ako karapat dapat mamatay ng kaparehas ng katulad niya. Di ba? Ang lupit, talagang willing sila to die. Kasi yun yung sinabi ni Christ na cost eh. O ngayon, pag nag-train ka ng leader, anong cost nung pagsama mo sa akin sa kumpanyang to? Kung gagawin mo silang sitting pretty, hindi sila hinire mo para maging officer mo o managers mo. Hinire mo sila para maging boss mo. Pag nahihirapan sila, kawawa naman sila, hindi, tigil na muna tayong trabaho, bukas naman. Sama-sama tayo dito. Hindi ka naman sinasabing huwag kayong magkaroon ng compassion, empathy, sympathy sa kanila. Ang sinasabi ko dito, you train them how to become leaders na may same vision na kaparehas ng meron kayo. Ang haba na naman ng talk ko. Natututo ba kayo? Hindi ako galit Jesus never taught impulsive faith. He taught intentional obedience. Ito na. Ito feeling ko pinakamahalagang bagay ito na ituturo ko sa inyo ngayong gabi. Faith does not cancel planning. Faith demands it. Di wag na tayo magplano, hayaan natin yung Diyos yung gumalaw. It's not faith. It's not faith. Explain ko sa'yo. What faith really is. Sabi sa Hebrew, nawala. Hebrew 11:1. Sabi sa Hebrew 11:1, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Faith is confidence in God's word. Confidence in God's word, not in miracles. Are we clear? Tapos na. Hindi ko na-explain yung iba. Trust in God's integrity.
Hindi siya pumapalya sa kanyang mga pangako. Acting on what God said. That's faith. Faith is agreement with heaven's verdict. Tinapos na ng Diyos lahat ng desisyon niya para sa buhay mo. Kailangan mo lang mag-act ng naaayon sa sinasabi niya. That's faith. Hindi yan yung nananampalataya ako na yung lahat ng problema ko bukas tapos na. That's not faith. Alam mo tawag doon? Wish 107.5. Hindi ka tinuturuan ng Diyos na maging stagnant. Hindi ka tinuturuan ng Diyos na hindi magplano. Hindi ka tinuturuan ng Diyos para maging tamad. Tinuturuan kanyang magkaroon ng likeness niya. Siya ay nagpaplano. Diyos ng pagpaplano, kaya tinuturuan kanyang magplano. Lord, I wish, Lord, I pray, Lord, na lahat ng kalaban ko ay magsara na bukas. Woo! I have faith. Lord, my faith is this year, I will earn billions of peso. Hindi, Lord, masyadong maliit yung faith ko nun. This week na lang, Lord, sobrang tindi talaga ng faith ko sa inyo. That's not faith. That's wish. Are you with me? Faith is acting on what God already said. Faith is believing God is telling the truth and acting like it. Kaya pag tinatanong, meron ka bang pananampalataya? Hindi yan yung positive thinking. Yes, I can do all things through Christ who gave me strength. Kaya kong gawin lahat ng bagay. Sige, tumalon ka nga dyan sa building, kaya mo yan hanggang dun sa baba. Kaya ko yan, sige. Hindi ganun yung faith. Ang faith, yung pananampalataya, kaya nga sinasabi, faithful. Ano yung faithful? Ginagawa kung ano yung sinabi ng Diyos. That's faithfulness. You have faith? Yes, I have faith. I am faithful to God. You understand? Faith is not like wish. It's not positive thinking. It's not optimism. Hindi kaya natin yan. I have faith that God will help us. Yes, God will help you, but you need to read His Word. Are you with me? Faith is not a feeling. Feeling ko kasi, tutulungan tayo ng Diyos. Hindi, nararamdaman ko talaga, guys, tutulungan tayo ni Lord dito. It is a law that governs the result. Sabi ng Diyos, basahin mo yung salita niya, pagbulay-bulayan mo araw at gabi, para masunod mo lahat ng sinasabi niya, it's clear. Nang sa gayon, ikaw ay maging matagumpay at masagana ang iyong buhay. And I have faith. That's why we need to follow Him. You cannot say that you have faith and you're not following God. That's not faith. You cannot tell to me that you have faith and yet you are not reading the Bible. How can you have faith without knowing His Word? So that's why. I have faith that my business will become successful. I have faith. O paano mo gagawin? Hindi, bahala na si Lord. Ganun yung faith natin. Bahala na si Lord. Hindi naman siya si Batman. Hindi siya gumagawa ng walang plano. Hindi siya gumagawa ng hindi sigurado. At hindi siya nagplaplano ng hindi successful yung dulo. At plinano niya na yung buhay mo. It's already the resolution of your life. Yung verdict ng Diyos sa buhay mo, magiging successful ka. Paano mo malalaman? Ano yung dadaanan mo? Parang Waze ba? Parang Waze, di ba? Yung Waze, sabi mo, punta ka sa SM North, winaze mo ngayon. Ngayon, ayaw mo sundin yung Waze. Kung saan ka pa lumulusot. Saan ka napunta? Sa SM MOA.
Pero nag-waste ka papuntang SM North. Bakit? Ayaw mo sundin yung sinasabi niya eh. Tapos, i-redirect ka niya, dito ka naman, the route is changed. Psh, papunta pa rin dun sa gusto mong puntahan. Gusto mong maging successful, di ba? And God already gave you path. How will you know the path that God gave you? You read His Word. That's faith. Stop praying against what faith already solved. Learn the law, apply the law, speak the law, obey the law. That's faith. And the Lord will tell you, you are faithful because you have faith. You understand faith? Faith is not optimism. Faith is not positive thinking. Alright, tapos na ako dun. Parang okay na, no? Okay na. Sabi dito sa Habakkuk, see the enemies popped up. His desires are not upright, but the righteous person will live by his faithfulness. If you have faith and you do, you act according to your faith, you are faithful. Are you with me? Now you understand faith? That's why don't just pray. Yun yung sinasabi ko. Align your prayer to the promises of God and act as if you know His Word. That's why reading the Bible is important. Sabi diyan, faith is not for emergencies. Hindi lang yan, pag may sakit ka, Lord, I have faith that you will heal me. I have faith that you will give me this and this and this. Hindi yan pang emergency. Faith is a lifestyle for kingdom citizens. Pinamumuhay yung salita. Yun ang tawag ng may pananampalataya. Naiintindihan niyo ba ako? Alright, next. Sabi dito, anong verse yan? And, sorry, ayun yung salitang bahala na si Lord. Hindi faith yun Ano yun? Katamarin yan na may spiritual na salita. Nilagyan mo lang ng may pagka-spiritual yung salitang bahala na si Lord, pero katamaran yun. Hindi yun pagsunod sa gusto niya. Kung nasisira yung kumpanya mo, kailangan mong umaksyon at kailangan mong magplano. Huwag mong sabihin, bahala na si Lord. Hindi. Sundin natin si Lord. Yun ang tama. That's faith. You understand? Hindi siya genie. He is God. He has law. He planned everything for you. All you need to do is to know His plan. At sabi niya, magplano ka. I will direct your path. Alright. Punta tayo dyan. Habakkuk 2:2. Sabi niyan, and the Lord answered me and said, write the vision and make it plain upon tables that he may run that readeth it. So si Habakkuk yan, kasi siya ay nagdududa. Sinagot siya ng Diyos. Sabi niya, i-write mo tong revelation ko sa'yo. Para kung sino man yung makakabasa nito ay makakasunod. Yan. Kaya yung plano nyo, isulat nyo. Tapos ipabasa nyo dun sa mga tao nyo. Ito yung sistema natin. Pak. Ito yung sistema. Ito yung nireveal sa akin ni Lord. Ganito, nagplano ako. Ito. Vision, not written, is imagination. Vision written becomes direction. Point number 4 pa lang ako. Sorry. Bibilisan ko na, I hope you learned something. You are learning. CEOs decide before conditions are perfect. Sabi diyan workers wait for certainty, kasiguraduhan. Yung CEO daw, move by conviction. Naintindihan? Nagmo-move sila by conviction.
So the more you read the Bible, the more na mas naiintindihan mo yung conviction. Mas natututo kang magkaroon ng conviction sa mga bagay-bagay. Alam mo na agad kung ano yung tama sa maling desisyon. Hindi ka na mag-iintay ng kasiguraduhan kasi walang sigurado. Tama? Walang kasiguraduhan. 50-50 chances. But if you follow His Word, you will have those convictions na sinasabi dito. Alam mo na kung ano yung mali sa tama. Alam mo na kung ano yung desisyon na kailangan mong gawin sa hindi mo dapat gawin. That's conviction. And then, madidevelop mo yan sa paglalim mo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? Ecclesiastes 11:4, whoever watches the wind will not plant. Whoever looks at the clouds will not reap. Anong ibig sabihin yan? Watches the wind. Sobrang pag-iingat o para bang nanghihinayang na matalo, natatakot matalo. Hindi talaga a-action yung taong ayaw mag-take ng risk. So, ang tinuturo dito, dapat mag-take tayo ng risk. Naintindihan? Alright. Alright? Right. If you wait for perfect conditions, you will die with potential. So, don't wait. Sayang yung potential mo. Psalms 119:105, sabi dito, your word is a lamp for my feet, a light on my path. Yan. Ito ay salmo na, I think ito yung pinakamahabang chapter sa Bible. No? Yung Psalms 119. No? 105 na nga yan. No? So, pinakamahaba to. Sabi niyan, your word is a lamp for my feet, a light on my path. So, hindi diyan sinasabi, your word is lamp on where I stand. Ibig sabihin ng feet, lumalakad yan. Kung ano yung nilalakaran niya, mayroon daw ilawan. A light on my path. Kung saan tayo dumadaan, yung salita ng Diyos, naintindihan niyo na ba yung simula kanina? Sobrang galing, di ba? Yung salita daw ng Diyos, para daw yung ilaw sa nilalakaran natin. Para daw yung ilaw sa daanan natin. Yun daw yung salita ng Diyos. So if you don't know His Word, you don't know kung saan ka papunta. Ligaw. Naintindihan? Ang galing, di ba? So hindi yan steady. Gumagalaw yan. Kaya huwag kang mag-intay. You move forward. Are you with me? God never promised floodlights. He promised next steps. Leadership, picturean mo muna. Bilisan yung pag-picture, ha? God never promised floodlights. He promised next steps. Leadership is not knowing everything. Leadership is moving with what you know. You don't need to be great to start. You need to start to be great. Kahit ano pa yung kaalaman mo. Hindi ko sinasabing bara-bara yung gagawin mo. Kung ano yung tinuro sa'yo ng Diyos, yun yung gawin mo. Tapos habang lumalao, natututunan mo pa kasi binibigyan ka niya ng path. Ano yun? Automatic? No. Hindi yun automatic. Dapat binabasa mo yung salita niya. Kasi your word is a lamp to my feet and a light to my path. Naintindihan? O on my path. Sabi dito, ang tunay na leader, gumagalaw habang natututo. Hindi kung kailan siya ready, tsaka lang siya gagalaw. Walang ganun. Never kang magiging ready. Sa pagninegosyo, never kang magiging ready. Pag ready na ako, tsaka ako magninegosyo. Pag may puhunan na ako, tsaka na ako magninegosyo. Pag alam ko na lahat paano magnegosyo, tsaka na ako magninegosyo. Kailan pa yon? Patay ka na, hindi mo pa alam. Kasi para matuto kang magnegosyo, kailangan mo magnegosyo. Yun yung totoo, tama? Ang galing ng Bible, di ba? Sobrang galing talaga. You need to start. Point number 5. Authority demands responsibility. In the kingdom,
authority and responsibility are inseparable. Hindi yan pwedeng i-separate sa isa't isa. Yung authority, merong responsibility. Binigyan ka niya ng dominion, binigyan ka ng Diyos ng dominion, authority, at binigyan ka rin niya ng task. Meron kang authority, at binigyan ka rin niya ng task. Hindi pwedeng paghiwalayin yon. So, hindi ka pwedeng manisi. Sabi dito, Matthew 25:26, his master replied, "You wicked, lazy servant. So, you knew that I harvest where I have not sown, and gather where I have not scattered seed." Lazy and wicked. Masama, tamad na servant. Wala kang kwenta. Yung sabi dyan. Sabi dyan, hindi dahil walang trabaho, kundi tamad at masama. Walang ginawa. Ang storya kasi nito, para mas maintindihan nyo, no? Yung parable of the talents. May dalawa, tatlo sila na inutusan o iniwanan ng talento. Yung dalawa gumawa, yung isa hindi. So yung isa yung sinabihan ng wicked and lazy. Naintindihan? Hindi dyan sinita ng master yung tao na nagkamali ng desisyon or nagkamali ng ginawa. Ang pinagalitan niya dyan, yung walang ginawa. So, kahit na mali yung naging desisyon mo, hindi ka masama at hindi ka tamad. Naintindihan? Failure kasi ako lagi. Okay lang yan. Okay lang yan. At least you plan and you work. Kaysa naman tamad ka na, masama ka pa. Bakit masama? May hinabilin sa'yo, may pinagkatiwala sa'yo, wala kang ginawa. Yung talento na meron ka, ibinigay yan sa'yo ng Diyos. Yung utak na meron ka, ibinigay yan sa'yo ng Diyos. Hindi mo ginamit, umasa ka lang. Ano yung umasa? Nag-intay ng opportunity. O kaya kahit na nagtatrabaho kayo, tapos umaasa lang kayo dun sa boss nyo, hindi nyo ginagamit yung talentong binigay sa inyo ng Diyos. Kahit na empleyado kayo ngayon, o hindi pa kayo nagkakaroon ng negosyo na malaki, tapos nangangamuhan pa rin kayo ngayon, basta ginagawa mo na para bang yung lahat ng talino, yung galing, yung effort mo, ay binibigay mo sa trabaho mo. Hindi sasabihin ng Diyos na tamad ka, at hindi niya sasabihin na wala kang kwentang servant. Kasi ipopromote ka niya. Kung hindi ka mapagkatiwalaan sa pagmamay-ari ng kayamanan ng iba, paano ka pagkakatiwalaan ng yaman na para sa iyo? Yun yung sabi niya sa Luke. The servant was not judged for failure. He was judged for doing nothing. Yan yung sinasabi ko. The greatest enemy of destiny is not sin. It is passivity. Ibig sabihin, gusto passive lang, walang ginagawa. Passivity. Passive lang. Seated. And contented. Walang ginagawa. Stuck up. Stagnant. God rewards stewardship, not excuses. Pinakamaling mindset na pwedeng magkaroon yung isang CEO. Hindi ko naman kasalanan eh. Yung tao ko kasi. Pakinggan nyo na maigi. Hindi ko kasi kasalanan eh. Niloko nila ako. Hindi ko kasalanan. Mali yung taong nakuha ko. Yan yung pinakamaling mindset na meron yung isang CEO. May authority, pero walang responsibility. Hindi kayang akuin yung obligasyon na ayusin yung nasira. Maninisi na lang ng maninisi ng iba. Ang CEO dapat ganito. Saan ako nagkulang bilang leader? Anong pagkakamaling nagawa ko?
Saan ako nagkamali? Kasi pag yan yung tanong ng isang CEO, merong pagkatuto. Merong pagkaalam sa bagay na hindi niya nagagawin sa susunod para hindi na maulit yung naging sitwasyon. That's how CEO think. Kaya niyang akuin yung pangyayari. Responsible. Don't have the authority without responsibility. Everything na nangyayari sa negosyo mo, akuin mong ikaw yung dapat na gumawa ng solusyon dahil ikaw yung may pagkukulang. Hindi yung mga tao mo. Nagawa mo silang, i-train mo sila para maging ganun. So, don't train them like that. Now, kung nagtiwala ka sa maling tao, hindi nila kasalanang nagtiwala ka sa maling tao. Kasalanan mo yun. So that you will learn. Ang problema, lagi tayo naninisi, kaya sa susunod na negosyo natin, same pa rin yung maling ginagawa natin. Kasi hindi tayo responsible sa mga desisyon natin. That's the wrong mindset ng pagiging CEO. Yung CEO umaako ng pagkakamali, inaalam lahat ng problema na siya yung dulot. Siya yung punot dulo. Kung ano yung nangyari, hindi kasalanan ng ibang tao yon, kasalanan mo yon bilang CEO ng Diyos, ng kaharian ng Diyos. Naintindihan? Closing. Stop praying for miracles when God already gave you principles. Are you with me? Stop asking power when God already gave you authority. Meron ka ng authority. Sabi dito, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the what? Renewing of mind. Change your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Ayon yan sa Romans 12:2. By renewing of your mind. Change your mind. Be like CEO. Have a CEO mindset. Think like CEO. Amen? Sabi diyan, transformation does not begin in the altar. It begins in the mind. Commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Proverbs 16:3. CEOs plan, workers wait. From this moment on, you will no longer wait. You act. You move forward. You initiate. You start. Amen? Let's declare this. 1, 2, 3, go. I am not a worker waiting for instruction. I am a son entrusted with responsibility. Wait lang, parang konti lang kami ah. Lahat tayo. Sabay-sabay. Mas malakas dapat sa akin yung boses nyo. Dami nyo eh. 1, 2, nababasa nyo ba? Nababasa? 1, 2, 3, go. I am not a worker waiting for instruction. I am a son entrusted with responsibility. I think in purpose. I plan with wisdom. I decide with courage. I manage outcomes. I govern my assignment. In Jesus' name, amen. Thank you and God bless. Woo! Solid. Thank you.